po ang aming isang napakagandang umaga ng pag-aaral ng iyong salita. Basbasan niyo po ang aming puso't isipan. At hayaan niyo, Lord, na mahayag lamang ang iyong salita. Mapapurihan ka namin at maitaas sa buhay namin, Lord. Sa lugar na to, walang ibang mapapurihan kundi ang pangalan mo lamang, Jesus. Kaya salamat, Lord, dahil alam namin na marami kang gagawin sa araw na to, Panginoon. Marami kang ihahayag at ibubukas mo kanyang mga buhay sa pagkilos mo, Panginoon. Maraming salamat po, Banal na Espiritu. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kung meron pong malapit na kababaihan sa iyo, sabihin mo, pinagpala ka sa babaeng lahat. Dahil kasama mo ang Diyos. Sabihin mo naman daw yung katabi mo. Magkalayo kasi kayo, ayaw tabi. And muli isa pa nga, pinagpala ka sa babaeng lahat. Mamaya lilibre kita. Amen? Nung hinawakan ko po ang youth, sabi ko nga, may mga na hindi nakarinig nung mamaya, ililibre kita. Okay. Nung hinawakan ko ang youth, marami akong realization sa buhay na hindi madaling maging magulang. Hindi madaling maging nanay. Pero mo ilan yung binabantayan ko. Kaya sa buhay na to, hindi madaling maging nanay. Ang daming problema, amen. Ang daming sitwasyon. Ang daling sumuko. Ang daling mga bumigay. Pero salamat kay Lord. Iyon yung isa sa advantage natin. Amen? Nakasama natin ang Diyos. Kaya ang buhay natin, kahit na may mga bagyo, ano kinakanta natin kanina? Ikaw, Lord, ang matibay na sandigan namin. Amen? Kahit at anong baha, bagyo, ulan ng buhay na to, mananatili akong nakatayo kasi kasama kita. Amen? So sa pag-aaral po, tuloy natin ang ating tema for this year, paalala muli ay pagpapalawak ng teritoryo o enlarge our territory. Palakihin yung ating teritoryo. At nung napakinggan ko to kay Pastor Remy, nagagalak yung puso ko na ganyan mo nga yung kamay mo. Imagine, 5 years from now, ano kaya yung sinulat ni Lord sa palad mo? Nasaan ka kaya ngayon? Amen? Hindi ka manghuhula, hindi ganun, Baka yung letter M, pag daw letter M, yung ano, parang lahat naman letter M dun sa... Ayan. Mapalad tayo, kapatid, kasi sa buhay natin, halimbawa, si Nanay Norma, 2 years from now, dadalhin pa rin siya ni Lord sa ibang lugar para maghayag ng salita ng Diyos. Amen? Dadalhin sa Pamarawan. Layo. 5 years from now, meron na tayong church sa Guam kasi nandun si Pastor Gandhi. Amen? Napakasarap kasi pag tinignan mo yung palad mo, ibig sabihin maraming gagawin ng Diyos sa buhay mo. Amen? Maraming gagawin ng Diyos sa pamilya mo. Kaso, maraming M. Lahat tayo may M. Ngayon nyo lang natuklasan, halos lahat may M. Okay? Yung sa kanila daw, W. Okay? Ang problema, mga kapatid, hindi lahat ng Kristiyano, ganito yung buhay. Makinig kayo, Ito yung mensahe yung natanggap ko sa Panginoon. Hindi lahat ng Kristiyano, ganito yung buhay. Ano ibig sabihin? Hindi lahat ng Kristiyano, nakabukas yung palad. May mga Kristiyano, nakasarado ang palad. Nulit ko, hindi lahat ng Kristiyano, bukas ang palad. Hindi lahat ng Kristiyano. Ano ibig sabihin nun? Pag sarado yung palad mo, hindi ka nakikinig, wala kang paniniwala, hindi mangyayari yan. Wala kang pagsunod, wala kang pakialam sa salita ng Diyos. Kaya hindi lahat, malungkot man, pero hindi lahat, panalangin natin na huwag sana, hindi lahat mararanasan yung enlarging. Kaya sa buhay natin, check natin,
Nakabukas na ba yung palad mo sa Panginoon? O may mga pagkakataon pa rin na sumasara? Parang bata. Close, open, close, open. Anong palad mo ngayon? Close, open, close, open? Pag Sunday, open. Pag Monday, close na. Amen? So, maraming gagawin ng Diyos sa pamilya natin. Amen? Sa iglesia na to, sa pamilya mo, maraming gagawin ng Diyos sa iyo. Amen? At sa buwan ng Mayo, ang ating tema na bigay ni Lord para sa enlarging our territory is stepping into new territory na tayo. O yung paghakbang sa bagong teritoryo. Sino dito yung naramdaman niya yung lubos na kagalakan nung nakita niya ng humakbang ng isang step yung anak niya? Di ba yung unang step, si Jenica, di ba, na-video mo yung mapapalad yung mga magulang ngayon kasi pwede lang ma-record yung unang step. Iba yung pakiramdam sa magulang kapag kayong anak mo, humahakbang na. Imagine mo, kaya lang, tuwan-tuwa ka ng unang step, pero bakit ngayon, kung saan umaakyat, sumasakit na yung ulo mo. Nung natutong maglakad, nung natutong mag-aakyat, kaya imagine Belen. Lagyan mo lang tali para hihilahin mo na lang. Oops. Amen? Pero mababait yung mga bata dito sa church. Amen? Patuloy natin pagpe-prayan. Mababait. Kaya anong ibig sabihin nun? Sa stepping into new territory, ang unang nagagalak sa buhay mo kapag ikaw ay humahakbang sa pananampalataya ay si Lord. Amen? Marami dito nakaranas ng great first nila for this year. Diba? May mga tao nagsimula na magturo sa gawain. May mga tao nagsimula na mag-lead ng testimony. Mga great first mo yon. Parang isang bata, humahakbang ka na. Minsan nakakatakot humakbang, amen? Pag hindi mo alam yung mangyayari, hindi mo alam yung gagawin. Pero kaya nga tayo hahakbang na may pananampalataya kasi nais ng Diyos marating natin yung mas magandang buhay. Hanggat hindi tayo humahakbang, paikot-ikot lang tayo sa sitwasyon natin. Amen? Andun pa rin tayo. Kaya, nagagalak ang Diyos kasi sa iglesia natin, kailangan humakbang tayong lahat. Sama-sama. Amen? Kaya may mga iba, sarado pa rin. Bakit? Ayaw humakbang. Pero hayaan mo si Lord kumilos sa buhay mo. Kasi kung excuses lang, maraming dahilan para hindi ka kumilos para sa Panginoon. Papasalamat nga ako sa Panginoon kasi mas madalang ako sa merkado, mas madalas naman ako dito. Nagpapasalamat ako kay Lord kasi may mga nanay na binigay sa akin si Lord para alagaan yung mga kabataan doon. Sabi ni Lord, pag pang maliit, kay Tita Ina yan. Ayan, nakikita ko, yan yung forte niya. Pero pag pang malalaki, carousel na yan. Bakit? Kasi kung gusto lang maranasan yung dragon, carousel yun. Pang kailangan ng dragon, carousel na yon. Pagka naman kay Tita Ina, hindi, naisip niyo ba yun? Na-imagine niyo ba na isang araw, hahawakan kayo yung mga gawain, susuporta kayo sa gawain, amen? So, madali man, hindi man madali, mahirap man, kailangan man tiyagaan, kailangan humakbang ka na para sa Panginoon. Amen? Ano ang pinapahakbang sa iyo ni Lord, kapatid? Sa buwan ng April, pag-aralan mo yan, kailangan mahakbangan mo na. Kasi hanggat hindi ka humahakbang, hindi uusad. Hindi gagalaw yung enlarging. Kasi para saan yung preparation? Amen? Prepare ni Lord yung puso natin. Prepare ni Lord yung isipan natin. Prepare ni Lord. Ngayon, inihahanda na ni Lord yung paghakbang mo. Amen? So, mahalaga, we need to step into new territory. At sa umaga po na to, sa araw na to, bigyan natin ng pagpupugay ang mga dakilang ina ng Diyos. Amen? Mga dakilang kababaihan ng Diyos. Bakit sinabing kababaihan lang kanina? Okay? Basahin po muna natin itong Luke 8, verses 1, 2, 3. Okay? Sa NIV, ang sabi po, after this, Jesus traveled about from one town to a village to another, proclaiming the good news of the kingdom of God. Si Lord, hindi siya tamad.
Kilos ng kilos, usad ng usad, hakbang ng hakbang. Amen? Kaya kailangan kumilos din tayo. The 12 were with him. Mga disciples kasama niya. And also some women who had been cured of evil spirits and diseases. Mary called Magdalene, from whom 7 demons had come out. Joanna, the wife of Chusa. Ganda pa kaya asawa, Chusa. The manager of Herod's household, Susanna, and many others. These women were helping to support them out of their own means. Sa Tagalog, ano pong sabi? Pagkatapos ito, siya ay nagtungo sa bawat lungsod at mga nayon na ipinangangaral at ipinahayag ang magandang balita ng kaharian ng Diyos. Kasama niya ang 12 at ang ilang babae. Amen? Kaya wag niyo isipin na hindi mahalaga ang kababaihan sa gawain ng Diyos. Amen? Kaya kung katabi mo yung babae ng Diyos, mahalaga yan. Amen? Na pinagaling mula sa mga spirito at sa mga sakit. Si Maria na tinatawag na Magdalena, hindi ko na-highlight si Maria, makaki-highlight na lang po, na mula sa kanya 7 demonyo ang lumabas, hindi ni Maria, no? Nakakatawa lang, pero ang hirap ng dinaanan ni Maria, 7 demonyo. Isang demonyo nga lang yung daanan mo. Hindi yung katabi nyo, ha? Yung sa loob yun, ha? Baka yung katabi ito yun, katabi ko yun, eh. Hindi ganun, ha? 7 demonyo yung nagpahirap sa kanya. Kaya hindi simple yung dinaanan ni Maria na tinatawag na Magdalena. Na mula sa kanya, 7 demonyo, si Juana naman, na asawa ni Chuza, nakatiwala ni Herodes at si Susana, at marami pang iba na nagkakaloob sa kanila mula sa kanilang mga ari-arian. So yung si Lord, siya yung hayo ng hayo. Paano naman yung mga pangangailangan ni Lord, ni Jesus? Ito yung partisipasyon ng mga babae na to. Amen? Sila yung nagpo-provide. Kung anong kaya nila, ibibigay nila. Para may pangkain si Lord. Para may maggamit sa ministeryo. So, anong kwento ng buhay ng mga babae na to? Okay, mahalagang matutunan po natin. Yung mga babae na to, meron silang nakaraan na hindi maganda. Sabi dyan, no? Mga babae na pinagaling mula sa masamang spirito at sa mga sakit. Alam niyo masarap kay Lord? Pag nakilala mo at naranasan mo si Lord, matatagpuan mo yung purpose mo sa buhay. Amen? Kasi kung ikaw lang, kahit saan ka pumunta, walang layunin. Pero pag nakilala mo si Lord, malalaman mo ano bang purpose ko sa buhay. Katulad ng mga babae na to. Amen? Nung nakilala at naranasan nila si Lord, hindi na sila bumitiw sa Panginoon. Nagpatuloy sila. Iyon yung inaasahan ng Diyos sa mga tao na nakakakilala sa Kanya. Magpatuloy at huwag bibitiw. Amen? Tapos, hindi lang doon. Kumilos pa sila, gumalaw pa sila. Amen? Naging bahagi sila ng kaharian ng Diyos. Kaya napakasarap na maging isang anak ng Diyos kasi pag nakilala mo si Lord, alam mo na kung saan ka pupunta. Diba? Nung last Sunday, hindi ako nagkakamali. Kasama sa slide ni Pastor Remy, saan tayo pupunta? Ikaw kapatid, saan ka pupunta? Alam mo ba kung saan pupunta ang buhay mo? Mamaya po sa Robinson. Mamaya po sa bahay lang. Amen? Pinakamasarap sa pagiging isang anak ng Diyos, alam mo yung purpose mo. Alam mo kung saan ka tinawag ng Diyos. Alam mo yung layunin mo sa buhay. Amen? Kaya nga, mahalagang ma-realize natin. Ito habang pinag-aaralan ko to, na-realize ko, para sa akin po spiritual motherhood is God's calling. Ang pagiging spiritual na nanay ay panawagan ng Diyos. Bakit? Hindi lahat tinawag para magbigay ng bata, ng anak. Amen? Para manganak. Hindi lahat tinawag para maging nanay biologically. Pero, ang isang babae na nakilala si Lord, inaasahan niya na siya ay magiging isang spiritual mother. Isang mother na hindi ka lang ano yung tinatawag sa mga
Yung pagkada purok, merong mother leader. Hindi ka lang mother leader, spiritual mother ka ni Lord, ng Diyos. Gagamitin ka para maging isang nanay na mayaman sa spiritual sa mga tao na nakapaligid sa'yo. Alam niyo po, naalala ko yung buhay ni Mami Tita. Wala siyang naging anak, pero ang dami niyang ginampanan na spiritual mother sa mga tao na nakapaligid sa kanya. Amen? Sabi ko nga, nung tumira ako sa kanya, yung damit niya, pinapalaban niya sa iba. Pero yung uniform ko, nagugulat ako, nilalaban na niya. Hindi, wag na po. Ganon yung spiritual mother. Ibig sabihin, may mga tao nakapaligid sa'yo na naghihintay ng pagkilos mo. Naghihintay ng spiritual guidance, spiritual direction, spiritual love mula sa Panginoon. Amen? Hindi ka man nanganak dito, pero maraming bata sa paligid natin. Marami tayong inaalagaan na kailangan ng gabay mo, ng pagmamahal ng isang ina. Kaya nga nung kinailangan ko pong makitira, habang ako'y nag-aaral para makapag-aral, salamat sa mga sumuporta sa akin sa pag-aaral, sila Pastora Remy. Pero may mga pagkakataon, nakikitira ako kila Tita Vivian, kila Tita Mato, para makapag-aral. Nakikitira ako kila Pastora Rosie, nakikitira ako kay Mami Tita. Kailangan kumilos para makapag-aral. Sabi ko nga, Lord, salamat kasi si Inang andyan, binigyan mo, hindi mo ko, malayo man ako sa nanay ko, malayo man ako sa pamilya ko, hindi mo ko ginutom sa pagmamahal. Napakarami kong tita, lola, na nagpuno ng pagmamahal na yon. Amen? Yung spiritual motherhood po ay panawagan ng bawat kababaihan ng Diyos. Amen? Kaya yung mga dumarating dito ng mga bata, hindi lang yan, si Pastora Tessie lang dyan, si Pastora Rosie lang dyan, si Ate Weng lang yan, hindi. Lahat tayo, kailangan kumilos para sa mga batang to. Birin mo, si Christine pa lang, si Tita Tess, na. Amen? Hindi kasi simple yung panahon ng mga bata ngayon. Hindi simple. Kaya kailangan, inaasahan ng Diyos, are you walking on spiritual motherhood para sa iba? Kaya nga po na-realize ko, ang nanay ay ilaw ng tahanan. Bakit? Maraming tao sa paligid natin ang nadidiliman at naghihintay na dalhin natin ang liwanag ng Diyos sa kanilang mga buhay. Amen? Kaya sa buhay natin, in-elevate ng ni Lord, hindi lang basta mother, you are a spiritual mother for the Lord. Amen? Spiritual na mother ka ng Diyos. May mga tao kang hihipuin, may mga tao kang gagabayan, may mga tao ka na bibigyan ng pagmamahal para sa Panginoon. Kaya ito ay panawagan natin sa Diyos. Amen? So, ang title po natin ngayong umaga na to ay The Mother's Power and Influence in the Territory. Ang kapangyarihan at impluwensya ng ina sa teritoryo. Naniniwala ba kayo may kapangyarihan ng mga nanay? Simpleng tanong, sino ang susunod sa tahanan? Si Rosel, proud. Minsan may mga ano pa Siyempre yung asawa ko, di ba? Pag nagdesisyon ako, tatanong ko muna sa asawa ko, ano bang tingin mo? Pero sa huli, sino pa rin masusunod? Yung asawa, nanay pa rin. Amen? Kasi nga, meron kayong gift. Sabi mo sa katabi, may gift ka. Ito yung kapangyarihan at impluensya na binigay sa iyo ng Panginoon na kailangan natin gamitin. Honestly, maraming tao, katulad ko, naranasan ko yung gabay ng aking nanay. Kaya ako nandito ngayon dahil sa isang gabay ng nanay, sa gabay ng maraming nanay sa buhay ko. Pero maraming kabataan ang naliligaw ng landas dahil wala ito sa buhay nila. Amen? Walang gabay, kapangyarihan at impluwensya ng magulang sa buhay nila. Amen? Kaya,
Yung mga Kristiyanong nanay, napakahalaga ng role ninyo eh. Amen? Kasi kayo yung humuhubog sa bawat pamilya. Diba si Jessie? Kung paano yan lalaki nasa paghubog ng isang ina at ng isang ama. Amen? Kung ito-tolerate mo yan na maging masama, kasi may mga magulang ayaw talagang mamalo eh. Kasi yun yung ano nila, perspective nila. In the end, syempre, alam natin yung resulta. Kaya napakahalaga ng paghuhubog ng isang nanay. At lagi po natin tandaan, ang isang Kristiyanong nanay, yung mga spiritual mothers walang ibang puso. Hindi pera walang ibang puso, kundi ilapit yung tao sa Panginoon. That's the spiritual mothers. Amen? Ito yung mga Kristiyanong nanay. So ano nga ba yung kapangyarihan at impluensya ng mga ina sa teritoryo? Amen? So dapat alam natin yung lalakaran bilang mga nanay, bilang pagpupugay sa inyo. Ito po yung mga power and influence ng mga nanay sa teritoryo. Okay? At pag-aaralan po natin yung Proverbs 31:10-31. Basahin niyo na lang po sa yung buong karunungan na nakalagay dyan sa Proverbs 31. At yan yung hihimay-himayin natin. Okay? Ano nga ba yung kapangyarihan ng isang nanay? Ano yung impluensya ng isang nanay? Bakit si Lito takot na takot sa kanyang asawa? Hindi pala yan. Kasi minsan, pag hindi natin alam yung kapangyarihan, either na-over o hindi nagagamit. Kaya dapat alam mo yung panawagan sa iyo ng Diyos. Katulad nun, si Belen, pinagkatiwalaan siya ng 2 regalo. Amen? Responsibilidad niya yun, saka tayo, na maalagaan yung mga bata na to, na lumaki ng maayos para sa Panginoon. Amen? So una, may kilala ba kayo ng mga babae na kunwari, walang ginagawa, pero meron na palang mga tinitingnan? Okay? Hindi to judger Dapat ang nanay hindi judger. May mga kilala ka ba kayo na madaling manghusga? Kasi nga, parang feeling nila, magaling kumilatis, parang, hindi dapat ganun. Amen? Anong punto nito? Yung mga naririnig kasi ako sa mga young cuties na ganun Pag nag-uusap sila, kung makapang, nahubara na yung tao. Amen? So una, ang kapangyarihan ng isang Kristiyanong magnanay ay Christian mothers can act as silent observers. Ang mga Kristiyanong ina ay maaaring kumilos bilang tahimik na tagamasid. Amen? Napakahalaga na isang tao ay observer. Pinagmamasdan niya. Halimbawa, hindi ko alam kung magandang example to, pero minsan nag-chat sa akin si Tita Ina. So, Aris, pag-pray mo nga isang bata, sumama kay sa kampanya ng isang kandidato. Nawawala yung bata. Sabi ko, hindi ka mag-alala po. Ibabalik ni Lord yan, makakauwi yan. Ayun, maya-maya, natagpuan sa bayan. Mula merkado, nakarating ng bayan. Kakasunod sa kandidato. Kaya ang nanay, hindi ba sa pwedeng baliwala lang? Kailangan nag-oobserba ka din. Amen? Pinagmamasdan mga buti. Nasaan na ba? Ano na bang estado ng mga bata? Ano estado na ba ng pamilya ko? Ano ba estado ng tao na yon? Kasi nga, ang sabi ng Biblia, maging mapagbantay tayo. Amen? Maging vigilant tayo. Huwag tayong pumayag na, okay pa kaya yung anak ko? Kasi, marami sa inyo siguro makaka-realize, pag hindi okay yung relasyon, pag hindi okay yung puso ng bata, ng tao, kahit anong interrogate mo dyan, wala kang makukuhang matinong sagot. Amen? Kaya may mga panahon na isang nanay kailangan matalas pagdating sa pag-a-analyze, sa pag-oobserba. Diba? Ang babae lamang sa detalye.
Agree ba kayo doon? Mas magaling sa detalye ang babae. Halimbawa, may nakausap ako isang babae, tapos maya-maya, sabihin sa akin si Jay, Kuya Aris, walang kilay yun. Kunwari lang. Ay, hindi ko napansin. Ay, ba sa kilay? Hindi big deal sa mga lalaki yun eh. Wala kaming ano doon, pero sa babae, pag wala kang kilay, hindi ka makakalabas na. Tama ba? Kilay is life. Mga ganong detalye ba? Magaling ang babae sa details. Kaya nga sila yung may kapangyarihan ng mga silent observers. Binigyan sila ng gift para kahit hindi sila magsalita, kaya nilang i-analyze yung kanilang mga sitwasyon sa paligid nila. Amen? Kaya, ang isang Kristiyanong nanay, hindi dito nagtatapos. Ang isang Kristiyanong nanay is a great prayer warrior. Amen? After mo obserbahan, pag-aralan, kailangan may bukas ng isipan. Kasi minsan, kapag meron ka ng idea dyan, huhusgahan mo na yon. Kailangan bukas yung isipan mo, ano kaya nangyayari sa tao na to? Bakit kaya to magagalitin? Bakit kaya to matatampuhin? Ina-analyze mo yon. And then, ano man yung ma-observe mo, ang isang Kristiyanong nanay, nananalangin. Amen? Pinagpe-pray niya yung mga sitwasyon sa bahay niya, sa pamilya niya. Yung anak ko hindi kumain, ano kayang problema, Lord? Ano kayang sitwasyon? Amen? Kaya ang sabi dito ng salita po ng Diyos in Proverbs 31:12, anong layo niya? Anong purpose? Bakit kailangan ng isang nanay o ang isang tao ay observer? Halimbawa, may mga nanay, alam niya pag nag-away yung kanyang anak sa yung asawa ng anak niya. May mga ganon. May mga tao, ay magkalayo ng upo. Siguro nag-away yung dalawa na yan. Mga ganon. Anong purpose? Bakit kailangan observer yung mga nanay? Okay? Sabi diyan in Proverbs 31:12, she brings him good, not harm, all the days of her life. Sa Tagalog, gumagawa siya ng mabuti sa kanya at hindi kasamaan sa lahat ng mga araw na kanyang buhay. Kaya ang isang Christian mother, walang ibang nais kundi check-in yung isang tao, okay pa ba yung relasyon niya sa Panginoon? Sana makabalik siya kay Lord. Amen? Naobserbahan mo, ano bang status? At ang sabi din dito, Proverbs 31:20, ang mga silent observer ng mga nanay, she opens her arms to the poor and extends her hands to the needy. Sa Tagalog, binubuksan niya sa mga dukha ang kanyang kamay, iniaabot niya ang kanyang mga kamay sa nangangailangan. Ang mga Kristiyanong nanay, hindi lang yan nag-oobserba. Naghahanap din niya ng pagkakataon na matutulungan. Amen? Kaya ka nag-obserba kasi ano kayang tulong kailangan ng kapatid ko na to? Ano kayang tulong ang kailangan ng kabataan na to? Amen? Ang isang Kristiyanong nanay, bukas ang kanyang kamay sa mga taong nangangailangan. Di naman kailangan marami ibigay. Amen? Anong meron ka at kaya mo ibigay, ibigay mo. Amen? Kaya, una, ang mga nanay magaling mag-observe. Amen? Magaling kasi kayo sa detalye. Diba, pag nag-chat ka, pag walang tuldok, dati naman may tuldok yung chat ito, bakit nabago na? Dati naman tumatawag ng ganitong oras, bakit hindi na? Kasi ang lahat ng bagay may dahilan. Amen? Pero hindi ibig sabihin, mag-overthink tayo. Kaya ang isang Christian mother ay dapat nananalangin din. Amen? Pinagkakatiwala niya sa Diyos. Ano bang sitwasyon talaga, Lord? Number 2, sapagka isang tao ay mahilig mag-observe, observe, eventually, nakakakuha siya ng mga detalye, mga impormasyon. Kaya nga isang Kristiyano, mas madaling matukso. At honestly, ang mga nanay magaling dito. Amen? Yung magwawalis ka lang sa kalsada, nakabalita ka na kung sino yung walis-walis. Alam mo ba kumare? Pag gagawa na, alam mo ba?
Yun na yun. O kaya, bibili sa palengke, mamamalengke lang. Oy, kumare, kamusta ka na? Maya-maya. Alam mo ba? Magaling kumuha. Number 2, magaling kumuha ng impormasyon. Bakit? Hindi dahil para pagchismisan. Amen? Hindi dahil para pag-usapan ng walang kwenta lang. Kaya nga mas malapit ang tukso sa mga Kristiyano. Bakit? Kasi may mga tao na magtitiwala sa'yo. Magtitiwalang magbahagi, magkwento. Kasi nakita nila na maayos yung buhay mo. Depende na kung paano mo gagamitin yung mga informasyon na to. So bakit natin kailangan ng gathering information o gathering data? Diba, nabalitaan mo si ganito, ito yung ginagawa. Katulad niyan, sa youth, bilang pastor, hindi ko alam, pero na-realize ko, may mga bagay na nalalaman ako, hindi ko man intentionally malaman, pinapaalam sa akin ng Diyos, para malaman ko, ano bang estado ng kabataan na to? Na minsan kahit ang magulang hindi niya alam, ito na pala nangyayari sa bata na to. Amen? Kung dati yung anak mo mahilig magdidikit sa'yo, may panahon na kahit anong dikit mo, ayaw ka na niyang dikitan. Amen? Kaya sabi nga ni nanay ko, nung si Alay ay lagi nakadikit sa kanya, samantalahin mo na habang nakadikit pa. Kasi may mga panahon, kahit anong gawin niyong observe, o kahit anong sitwasyon, hindi niyo maunawaan, ano pinagdadaanan ng bata na to? Amen? Sarado yung kanila. Kaya nga mahalaga, sa pagkuha ng information, dito, matututo tayo, paano mag-analyze, ano ba talaga nangyayari? At napakahalaga ng impormasyon para makagawa ka ng isang letter D. Decision. Napakahalaga ito sa decision making. Hindi ka lang mag-decide kung kulang yung informasyon o kaya wala kang kaalam-alam. Katulad nun, pag tayo ay aabot na ng mga tao, inutusan tayo ni Lord, abutin mo yung kakilala mong ganito. Ano ba yung sitwasyon niya? Paano ko ba siya aabutin? Amen? Kaya ang mga Kristiyanong ina ay magaling o maaaring mangalap ng mga impormasyon. At bago gumawa ng desisyon ng mga Kristiyano, sabi ko nga sa isang kapatid, hindi ka magbabase sa nararamdaman mo. Hindi ka magbabase sa naiisip mo. Marami tayong laban, marami tayong sitwasyon. Hindi ka magbabase doon. Anong gagamitin mo para gumawa ng isang desisyon? Lagi mong gamitin ang iyong pananampalataya. Amen? Huwag kang magbase sa nararamdaman mo. Huwag kang magbase kung anong tingin mong tama. Magbase ka kung anong sabi ni Lord. Amen? Use your faith. Ano ibig sabihin nun? Tanungin mo si Lord, Lord, ano bang pinakamainam na dapat gawin? Hanapin mo, ano bang kalooban mo, Lord? Amen? So in decision making, when you have information, use your faith. Amen? Gamitin mo yung pananampalataya mo. Napaka-critical nito kapag ikaw ay patuloy na kumikilos sa kalooban ng Diyos. Kasi one wrong move mo lang, halimbawa, nagdesisyon ka, ito ay gusto mo, ito yung tingin mong tama, pero hindi pala gusto ni Lord, ang resulta niyan, kahit gaano kaganda, hindi pa rin magiging maganda yung resulta. Amen? Pero kung ito, kahit hindi mo tingin tama, pero ito yung kalooban ng Diyos, dadalhin ka ito sa tagumpay. Amen? Kaya napakahalaga sa mga nanay, always, sa mga magulang, lagi gamitin ang inyong pananampalataya. Amen? Kaya ang sabi dito sa Proverbs 31:17 and 18, she sets about her work vigorously, her arms are strong for her task. She sees that her trading is profitable, and her lamp does not go out at night. Sa Tagalog, ang sabi po dyan, binibigkisan niya ng lakas ang kanyang mga balakang at pinalalakas ang kanyang mga bisig. Kanyang nababatid, nakikita ang kanyang kalakal. Ang kanyang ilaw sa gabi ay hindi mamamatay. Kaya nga sabi ng madalas na kasabihan patungkol sa nanay, sa magulang, isusubong mo na lang, kaya mong gawin ang lahat para sa iyong pamilya. Amen?
Gagawin mo lahat. Pero dapat, gagawin mo ang lahat para sa Diyos muna. Amen? Para kay Lord. Anong gusto mo? Kaya kailangan sa buhay natin, sa bawat tahanang nandoon tayo, yung ilaw nyo, huwag nyong, di ko alam kung tama yung Tagalog ko, papapanglawin. Hindi papapanglawin. Yung magdidim, tama po ba? Palalamlamin. Amen? Kasi maraming yung mga anak nyo sa inyo nakaasa. Kapag nanghina kayo, pwede rin manghina yung mga bata na to. Pero kung nanatili kayong malakas, magliliwanag yung katotohanan sa bawat tahanan. Amen? Mananatili ding malakas yung mga bata. Kaya number 3, kapag meron ka ng mga informasyon, may mga informasyon na critical, may mga informasyon na okay lang ibahagi. Maraming nanay, maraming hawak na susi ng mga sikreto. Amen. Christian mothers ay inaasahan to be guardians of secrets. Ang mga Kristiyanong ina ay tagapag-ingat ng mga lihim. Amen? Ang isang Kristiyanong ina ay kailangan, alam niya kung kailan tatahimik at alam niya kung kailan magsasalita. Kaya pag may nagsabi sa'yo, alam mo ba? Huwag mo yan, huwag may papasa yon. Amen? Minsan, nagba-blind item ka pa sa Facebook, may kilala akong ganito. Amen? Kailangan, bilang mga katiwala ng Diyos, yung mga buhay na pinapaubaya sa atin ng Panginoon, alagaan natin mabuti. Kasi may mga sikreto na pag binunyag mo, masisira yung buhay ng tao na yun. Amen? Katulad sa mga public school, si Ate Weng bilang isang guidance, alam ko marami na siyang narinig ng mga kwentong kakaiba. Amen? Kasi sa public school, nung ako pa'y nag-aaral, meron sa office, hindi ko alam kung paano nakakalabas sa Ramona, may mga na-office na nababalitaan, yung mga bata, puro halik. Yung babae, puro halik. Noon pa yun how much more ngayon? Hindi ko alam paano nakakalabas yun pero nakababalitaan ko. Kaya bilang mga lingkod ng Diyos, kailangan, wala tayong ibang purpose. Ang gagawin ko ba ay makakabuti o hindi? Malulugod ba si Lord o hindi? Kailangan, alam mo kung kailan kontrolin ang bibig mo. Amen? May kilala nga ako dati, yung ano lang naman, patungkol sa bibig Si CJ nagsabi sa akin ito. Dati daw, alam niya, pag yung nagtatawag ng anak, yung kakilala natin. Alam. Pero may panahon daw na bago na, nakakilala kay Lord. Andiyan ba si Pastor Remy? Andiyan ba si Pastor Aris? Pag nandyan, hindi pwedeng mag-broadcast. Alam mo ba yan? Siguro alam mo. Okay. Pero pag wala daw, okay, tatawagin na, Impin! Pero ngayon, matagal na ako nag-stay, hindi ko naririnig yung ano na yun. Ang tinig na lang ni Tita Violi ang aking madalas marinig. Na umaawit para sa Panginoon. Amen? Anong punto? Para maging katiwala. Kasi yung mga buhay na dinadala natin sa Panginoon, katiwala tayo ng Diyos dyan. Amen? Ingatan natin, aalagaan natin. Pero higit sa lahat, check mo rin yung sarili mo. Ready ka ba? Handa ka ba? Amen? Kasi, whether you like it or not, gagamitin ng Diyos ang buhay mo. Sabi mo sa katabi mo, whether you like it or not, gagamitin ng Diyos ang buhay mo. Ang tanong, kailan kahahakbang? Amen? Mamaya, Dorosel, mamaya. Okay. Sabi nga dito, sa Proverbs 31:25, ito po napakaganda. Kasi, ang mga nanay, syempre,
Nag-aayos yan. Amen? Magaganda yung suot. Pero alam niyo ang pinakamagandang suot ng isang tao, ng isang nanay? Sabi sa Proverbs 31:25, she is clothed with strength and dignity. She can laugh at the days to come. Sabi sa Tagalog, kalakasan at dangal ang kanyang kasuotan. At ang panahong darating ay kanyang tinatawanan. Hindi to baliw, ha? Baka sabihin nyo, bigla na natatawa yung... Bakit? Sabi nga ng kanta kanina, di ba? Ano yung sa ano? Walang imposible sa'yo. Ano yung pre-chorus nun? Bawat hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Kaya ganito yung buhay niya. Kahit ano man dumating sa kanyang sitwasyon, meron siyang kagalakan. Amen? Ang buhay Kristiyano, hindi naman laging masaya. May mga problema. Pero, ang sarap kasi ang sabi sa kanta, walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Kaya lagi nyo kakantayin yon kapag dumadaan kayo sa isang sitwasyon. Paalalahanan nyo yung sarili nyo na, Lord, pinagkakatiwala kayo sa buhay ko. At magtitiwala ako sapagkat walang mahirap sa'yo. Amen? Kaya ang pinakamagandang suot ng mga nanay, hindi yung palakihan ng brand. Halimbawa, may buhaya ka dito, o kaya malaki buhaya mo dito. Hindi. Ang pinakamagandang suot ng isang babae, ng isang Kristiyano, ay yung kalakasan at dangal. Amen? Ano ibig sabihin nun? Sa mga taong nakapaligid sa'yo, hindi ka sira. Amen? Kilala ka bilang isang anak ng Diyos. Amen? Kilala ka na may dangal, may dignidad. Kilala ka na malakas para sa Panginoon. Nilalapitan ka ng mga tao. Kaya, number 3, kailangan guardians of secrets. Number 4, tutulinan ko na po ulit. Alam niyo ba yung hayop na to? Ito ay isang chameleon. Amen? Sa Tagalog ay hunyango. Alam, hunyango ka ba, kapatid? Alam mo, sa mundo kasi, negative ang connotation ng hunyango. Amen? Pangit. Pangit yung napagsabing, ay, hunyango ka. Mapagpanggap, man pleaser, kung sino kaharap mo, balimbing ka. Pero alam niyo ba, hindi ganun ang hunyango kasi eh. Bakit siya nagka-camouflage? Bakit nag-a-adjust yung kulay niya? Kasi fragile yung hayop na to. Wala siyang kalaban-laban. Napaka-delicate niya. Kaya yung kanyang binigay na regalo sa kanya ng Diyos, kaya niya mag-adapt sa sitwasyon niya. Amen? Kaya niya magpalit ng kulay para makaiwas sa mga kakain sa kanya at para makakuha ng pagkain for protection. Anong mahalaga matutunan natin dito sa chameleon? Sa mundo, pangit tingnan, pero tandaan natin, Christian mothers can easily blend in and quietly disappear. Ang mga Kristiyanong ina ay madaling makisama at tahimik na nawawala na may dalang supot. Pag may kainan, kaya pala nawala na, nakapagsupot na. Hindi ganon ha. Okay? Ang mga Kristiyanong ina, ibig sabihin, magaling makisama. Hindi makisama Ibig sabihin, ang isang Kristiyanong ina, kung dating maarte ka, yung madami kang arte sa buhay, ayoko niyan, ayoko nang magulo, ayoko nang madumi, para kang artista. Pero nung nakilala mo si Lord, nawala yung lahat ng yun. At natuto kang makibagay, makisama sa mga tao. Amen? Nung bumaba si Jesus dito, sino nag-adjust? Tayo ba? Si Lord. Siya yung nag-adjust para sa atin, para abutin tayo. So, ganun din tayo. Amen? Meron kayong kapangyarihan na madaling makisama. Amen? Madaling makiayon, madaling kumonekta sa mga tao. Kaya sabi dito, katulad tayo ng isang asin. Naalala ko tuloy yung kasal
Ni Jenica sa ni Kevin. Sabi niya, kasi sa Bible, asin tayo. Sa kanila, ikaw ang toyo. Saan yan? Sa kalamansi ba? Kalamansi sa toyo ko. Amen? So tayo, asin tayo. Bakit? Di ba, pag hinalo yung asin, pagka hinalo mo sa tubig, sa pagkain, nakikita mo pa ba yung asin? Hindi na. Amen? Pero, malalasahan na ba yung asin? Malalasahan na ba yung pagkain pag may asin o wala? Ang isang anak ng Diyos ay tulad ng isang asin. Saan ka man pumunta, malalasahan yung pagiging Kristiyano mo. Amen? Sino man yung makakasama mo, malalasahan yung liwanag ng Diyos. Sino man yung kausap mo, may encourage mo sila na lumapit sa Panginoon tulad ng isang asin. Amen? Madaling makisama, madaling makijoin, madaling makiconnect sa mga tao. Kaya, ang isang Kristiyano, katulad ng madalas binabanggit ng isang pastor na ka-estudyante dati na professor na ngayon, di ba? Nagmarka to sa maraming estudyante. Ang isang Kristiyano, dapat, ano yan? Halata, hindi malata. Ang Kristiyano dapat nararamdaman. Hindi yung hindi ka makilala na Kristiyano ka pala. Kaya kailangan maging maingat tayo sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Kaya nung minsan, tinuro ko yung pagdating sa damit, dapat maingat tayo sa pananamit. Bakit? Kristiyano ka na, nire-represent mo si Lord. Amen? Pag nagsalita ka ba, mahahalata bang Kristiyano ka? O naririnig sa iyo yung puto kutsinta? Pag ba kumilos ka, nahaharata na Kristiyano ka? Kailangan maramdaman. Di ba? Magluto ka ng nilaga. Pag walang asin, ano lasa? Matabang. Ganun ang Kristiyano pag hindi lumalakad sa kalooban ng Diyos. Pero kapag ikaw ay lumakad sa kalooban ng Diyos, isinapamuhay mo, meron kang impact sa mga tao na kapaligid sa iyo. Amen? Si Tita Violi, nagpatuloy siyang maglingkod kay Lord. Hindi man niya ayayin yung mga kasama niya sa bahay, isang araw, naniniwala ako, dahil sa buhay niya, makakasama niya silang sumamba. Amen? Katulad ng isang asin na nagkakaroon ng epekto sa mga tao na kapaligid sa kanya. Amen? Kaya ang sabi dito, in Proverbs 31:26, ang isang babae ng Diyos, she speaks with wisdom, and faithful instruction is on her tongue. Binubuhan niya ang kanyang bibig na may karunungan at nasa kanyang dila ang aral ng kabaitan. Sa pamamagitan ng mga salita natin, madali tayong nakaka-connect sa mga tao. Lalo kayo. Minsan, pag nahihiya ako makipag-usap, lagi kong tinatawag, Nay. Kasi mas madali kayo makakonect eh. Mas magaling kayo pero kaya yung bawat bibig ng ng anak ng Diyos, mga Kristiyano, ang bawat lumalabas dapat sa bibig niyo ay karunungan. Amen? Karunungan na lumalabas, mga bagay na makakapaglapit sa tao sa Diyos, mga bagay na anumang gawin nyo, yung tao na yun may influensyahan nyo para sa Panginoon. Amen? Kasi nga, ang lumalabas sa buhay nyo, whether you like it or not, isa sa napakasarap sa Panginoon. Kapag nagpatuloy kang lumakad sa Panginoon, isa sa nababago, ito. Napansin nyo? Nababago to eh. Bakit? Ang nababago kasi, ito. Amen? Kasi kung ano ang laman ng puso mo, mag-uumapaw sa iyong bibig. Pero dahil tinatama ng Diyos ang puso mo, nababago rin to. Amen? Kung paanong nababago to, nababago din to. Amen? Kaya may mga tao lalapit talaga sa iyo, hihingi ng payo, gustong makipagkwentuhan sa iyo. Bakit? Iba na kasi lumalabas sa iyo. Iba na lumalabas sa bibig mo. At panghuli,
Panghuling kapangyarihan, impluwensya ng mga babae ng Diyos. Number 5, Christian mothers can influence outcomes. Ang mga Kristiyanong ina ay maaaring maka-impluwensya sa mga resulta. Ano ibig sabihin? Ang isang Kristiyano, hindi siya manipulator. Alam niyo manipulator? Yung nangongontrol. Hindi tayo ganon. Pero tayo ay yung napakagandang impluwensya sa mga tao nakapaligid sa atin. Amen? Kaya kung bakit ako naging Pastor Aris, may nag-impluwensya sa akin. May impluwensya sa akin yung nanay ko. Amen? Kung bakit ganito si JM ngayon, may impluwensya sa kanya si Ate Weng. Konti kay Kuya Gandhi. Marami kay Ate Weng. Amen? Kaya kung anong buhay nyo, ipinapasa nyo rin sa mga anak nyo yan. Amen? Kung malamig ka sa Panginoon, yung mga anak mo, huwag mong hanapan ng init. Amen? Kung mainit ka sa Panginoon, kung maayos ka mamuhay, kung maayos ka magsalita, yung mga anak mo, magiging ganun din eventually. Bakit? You influence. Ang mga kabataan ngayon, lagi naghahanap ng influencer. Amen? Kaya ang daming sumisikat, katulad ng, okay na to. Yung pagluluto na lang, sumikat pa, okay na to. Hindi ko alam kung kilala niyo to, pero nagmamarka kasi sa akin to. Kilala niyo ba si John Paul? Oh, na-late na kayo. Hanapin niyo kasi si John Paul. Okay? So, ang mga tao sa paligid niyo, naghahanap ng influensya. Kung bakit nanonood ng mga, halimbawa, si Benok. Halimbawa lang, mahilig siyang manood ng mga nagmumotor. Naghahanap siya ng influensya. Yung mga anak, yung mga bata, naghahanap siya ng influensya. Anong pinakamagandang influensya sa kanila? Ikaw mismo. Amen? Kaya lang, Pastor, hindi ako makakonekta sa kanila eh. Kaya lang, Pastor, ayaw nila akong kasama. Ano yung pinakamagandang solusyon? Paramdam mo sa kanila na mahal mo sila. Magbigay ka ng oras. Gumawa ka ng paraan para makakonekta. Kasi minsan sa mga bata, ang akala nila, puro na lang galit. Katulad ko, nung panahon ko, ngayon ko lang ito ilalabas. Nung panahon ko, dito ako nakatira. Bawal ka magpagupit ng gangster. Pag nagpagupit ka ng gangster, mula umaga hanggang hapon, patay ka na. Kailangan clean cut lang. Mula sa baba hanggang sa taas, aabutin ka ng ano. At akala ko dati pangit yun. Lagi lang akong kontrolado. Pero ngayon pinagpapasalamat ko, may mga taong gumabay sa akin. Amen? May gumabay sa akin na nagpumilit, nag-push sa akin na dapat ganito. Ayusin mo yung ganito. Kaya napakaganda. Ang pinakamagandang influensya sa mga bata, kayo. Amen? Sabi nga po dito, sa Proverbs 31, 29-31, dito na pa ako magtatapos. Many women have done excellently, but you surpass them all. Charm is deceitful and beauty is vain, but a woman who fears the Lord is to be praised. Give her of the fruit of her hands, and let her works praise her in the gates. Tagalog, ang sabi, maraming babae na mabuting asawa, ngunit sa kanila'y nakakahigit ka. Bakit kaya nakakahigit kayo? Marami naman daw magaling. Bawa, may mas magaling pang magluto kaysa kay Ate Weng. May mas magaling pang magluto kaysa kay Rosel. May mas magaling pang magbenta kaysa kay Tita Yoli. Pero bakit higit kayo? Sabi din sa verse 30, mandaraya ang pang-akit at kumukupas ang ganda. Okay? Kaya wag natin maging goal. Wag mo isipin na okay lang kahit maganda ka na. Hindi ganda ang puhunan mo. Okay naman maging maganda ka, syempre. Sabi mo nga sa katabi mo, ang ganda-ganda mo ngayon. Katulad nun. Oo,
kahit araw-araw, sabi mo, ang ganda-ganda ko ngayon. Deklara mo yun. Bakit? Sa kanila, nakakahigit ka. Anong problema po sa mga tao ngayon? Kasi iba yung gusto nating pamantayan. Kailangan marami akong pera para ma-enjoy ko buhay. Kailangan may maganda akong trabaho para ma-enjoy ko yung buhay. Alam niyo ba yung pinakamagandang meron kayo? Yung buhay na ganito. Ngunit, ang babaeng gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay pararangalan. Amen? Ang isa pinakamagandang impluensya nyo, yung pagsunod at pagkakaroon niyo ng takot sa Diyos. Amen? Dahil mararanasan niyo yung karangalan sa buhay na to. Sabi pa dyan sa 31, ibibigay sa kanya ang lahat ng parangal, karapat dapat siya sa papuri ng bayan. Kaya pumuli, paalala, sa number 5, ang pinakamagandang impluensya nyo ay yung buhay nyo sa mga bata. Amen? Halimbawa, si nanay ko, nung kabataan ako, kahit magdamag ako sa church, okay lang. Wala siyang, basta sa church, kahit anong gawin ko doon, basta nasa church ka, okay lang sa kanya. Suportado niya ako. Alam niyo po ba, isa sa pinakamahirap sa kabataan? Pag yung magulang hindi Kristiyano. Kaya palad ako sa mga ibang kabataan dito kasi andito yung magulang nila eh. Ano si Juliana, hindi siya pwedeng hindi siya pwedeng hindi umattend sa church. Di ba? No. Hindi pwede kasi mga magulang niya andun. Hindi papayag. Kaya pinakamaganda, gamitin natin ang tama yung influensya nyo. Ano si Jessie, mag-decide. Daddy, ayoko umattend sa church. Anong gagawin mo? Sige. Sino mas matapang? Si Daddy, si Jessie? Siyempre si Daddy. Sino mas matapang kay Daddy at Mommy? Parehas lang. Amen? Kaya ang pinakamagandang impluensya, ito yung paalala ko, kung gusto nyong maging maayos yung buhay ng mga bata, ulitin ko pakinggan nyo po ako mabuti. Kung gusto nyong maging, yung mga mahal nyo sa buhay, yung mga kamag-anak nyo, kung gusto nyo makakilala sila sa Panginoon, kung gusto nyo yung mga bata nyo maging mainit sa Panginoon, anong pinakamainam gawin? Ikaw muna. Amen? Hindi mo pwedeng ibigay yung wala ka. Ikaw muna. Ano sabi, attend kayo ng church, pero ikaw ayaw mo umattend. Hindi pwede. Amen? Kaya sa 5 na to, may natutunan po ba tayo ngayong umaga na to? Okay, ano yung kapangyarihan at impluensya ng isang ina? Sa teritoryo, sa mga tao, sa pamilya, sa gagalawan nating ministry. Number 1, Christian mothers can act as silent observers. Mga Kristiyanong ina ay maaaring kumilos, tahimik lang nagmamasid, nag-aaral at pinagpe-pray yung mga sitwasyon. Number 2, nangunguha kayo ng mga impormasyon. Amen? Para sa bawat decision making, sa bawat gagawin natin, alam mo kung ano yung kung saan ka i-lead ng Panginoon. Number 3, Christian mothers are guardians of secrets. Kaya pag may nagsabi sa'yo, alam mo ba? Huwag mo na ipasa yun. Amen? Hanggang sa'yo na matapos yun. Protektahan mo ang bawat tao. Amen? Kasi once na ikinalat mo yan, tapos nasira yung tao, mahihirapan na siya makabalik. Number 4, Christian mothers can easily blend in and quietly disappear. Madali kayo nakakakonekta. Gamitin niyo yung kapangyarihan na yan na maka-impluensya sa buhay ng ibang tao. Amen? At number 5, Christian mothers can influence outcomes. Wala kayong ibang nais kundi mabuti para sa pamilya. Amen? Kaya ang lahat ng gagawin natin, siguraduhin natin na sila ay mapalapit sa Panginoon. Dahil ito yung pinakamagandang impluensya sa buhay nila. Amen? Kaya po, sa umaga na to, muli, isang pinagpalang araw para sa mga kababaihan ng Diyos. Nawa, lakaran natin yung panawagan natin, hindi lang sa pamilya nyo
Inulit ko po, hindi lang sa pamilya nyo, kundi sa bawat bata na nangangailangan sa atin, sa bawat tao na nakapaligid sa atin. Paramdam natin yung pagiging isang ina, isang Kristiyanong ina ng Panginoon. Amen? So dito po tayo katawas. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. At tayo